Sino nga ito na siya'y naguutos maging sa hangin at sa tubig at siya'y tinatalima nila? At sila'y nagsidating sa lupain ng mga Gadareno na nasa tapat ng Galilea. At pagkalunsad niya sa lupa, siya'y sinalubong ng isang lalaking galing sa bayan na may mga demonyo at malaong panahon na hindi siya nagdaramit at hindi tumatahan sa bahay, kundi sa mga libingan. At nang makita niya si Jesus, siya'y sumigaw at nagpatira pa sa harap niya at sinabi ng malakas na tinig, "Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan. Ipinamamanhig ko sa iyo na huwag mo akong pahirapan." Sapagkat ipinag-utos niya sa karumal-dumal na espiritu na lumabas sa tao, sapagkat madalas siyang inaalihan at siya'y binabantayan at gapos ng mga tanikala at mga damal. At pagka pinapatid ang gapos ay siya'y itinataboy ng demonyo sa mga ilang. At tinanong siya ni Jesus, "Ano ang pangalan mo?" At sinabi niya, "Pulutong," sapagkat maraming demonyo ang nagsipasok sa kanya. At ipinamamanhik nila sa kanya na huwag silang paparoonin sa kalalim-laliman. Doon nga'y may isang kawan ng maraming baboy na nagsisipanginain sa bundok, at ipinamanhik nila sa kanya na pabayaang sila'y magsipasok sa mga yaon, at sila'y pinahintulutan niya. At nagsilabas ang mga demonyo sa tao, at nagsipasok sa mga baboy, at ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat-dagatan, at nangalunod. At nang makita ng nagsisipag-alaga ng mga yaon ang nangyari, ay nagsitakas at isinaysay sa bayan at sa bukid. At sila'y nagsilabas upang makita ang nangyari, at nagsilapit sila kay Jesus, at kanilang naratnan sa paanan ni Jesus ang taong nilabasan ng mga demonyo na nakaupo, may pananamit at matino ang kanyang bait, at sila'y nangatakot. At sa kanila'y isinaysay ng nangakakita kung paanong pinagaling ang inaalihan ng mga demonyo. At ipinamanhik sa kanya ng lahat ng mga tao sa palibot-libot ng lupain ng mga Gadareno na siya'y umalis sa kanila, sapagkat sila'y napipigilan ng malaking takot, at siya'y lumulan sa daong at nagbalik. Datapwat namanhik sa kanya ang taong nilabasan ng mga demonyo, na siya'y ipagsama niya. Datapwat siya'y pinaalis niya, na sinasabi, "Umuwi ka sa iyong bahay at ipahayag mo kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa ng Diyos sa iyo." At siya'y yumaon ng kaniyang lakad, na ibinabalita sa buong bayan kung gaanong kadakilang mga bagay ang sa kanya'y ginawa ni Jesus. At sa pagbalik ni Jesus, ay sinalubong siyang may galak ng karamihan, sapagkat hinihintay siya nilang lahat. At narito, lumapit ang isang lalaking nagngangalang Jairo, at siya'y isang pinuno sa sinagoga. At siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus, at ipinamamanhik sa kanya na pumasok sa kanyang bahay. Sapagkat siya'y may isang bugtong na anak na babae na may 12 taong gulang, at siya'y naghihingalo. Datapwat samantalang siya'y lumalakad, ay sinisiksik siya ng karamihan. At isang babae na may 12 taon nang inaagasan, na ginugol sa mga manggagamot ang lahat niyang pagkabuhay, at sino may walang makapagpagaling sa kanya, ay lumapit sa kanyang likuran, at hinipo ang laylayan ng kanyang damit, at pagdakay naampat ang kanyang agas. At sinabi ni Jesus, "Sino ang humipo sa akin?" At nang tumatanggi ang lahat, ay sinabi ni Pedro at ng mga kasamahan niya, "Guro, iniipit ka at sinisiksik ka ng karamihan." Datapwat sinabi ni Jesus, "May humipo sa akin, sapagkat naramdaman ko na may umalis na bisa sa akin." At nang makita ng babae na siya'y hindi nalingid, ay lumapit siya
na nangangatal at nagpatira pa sa harapan niya na isinasaysay sa harapan ng buong bayan ang dahil kung bakit siya'y hinipo niya at kung paanong gumaling siya kapag daka. At sinabi niya sa kanya, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Yumaon kang payapa." Samantalang nagsasalita pa siya, ay dumating ang isa na mula sa bahay ng pinuno sa sinagoga na nagsasabi, "Patay na ang anak mong babae. Huwag mong bagabangin ang guro." Datapot nang marinig ito ni Jesus, ay sumagot sa kanya, "Huwag kang matakot. Manampalataya ka lamang at siya'y gagaling." At nang dumating siya sa bahay, ay hindi niya ipinahintulot na pumasok na kasama niya ang sinumang tao, maliban na kay Pedro at kay Juan at kay Santiago, at ang ama ng dalaga at ang ina nito. At tumatangis ang lahat, at pinananambitanan ang dalaga. Datapot sinabi niya, "Huwag kayong magsitangis, sapagkat siya'y hindi patay, kundi natutulog." At tinawanan nila siya na nililibak, na napag-aalamang siya'y patay na. Datapot tinangnan niya sa kamay at tinawag na sinasabi, "Dalaga, magbangon ka." At nagbalik ang kanyang espiritu at siya'y nagbangong pagdaka at kanyang ipinag-utos na siya'y bigyan ng pagkain. At nangagtaka ang kanyang mga magulang. Datapot ipinagbilin niya sa kanila na huwag sabihin kanino man ang kanyang ginawa. Minsan pong naisulat din sa banal na kasulatan ang mga salita ng Haring si David. Ang sabi niya sa 119 at 11 ng mga awit, "Ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo." Sa mga talata po na gabi-gabi ay binibigyan natin ng pansin, napakahalaga na ang mga katwiran ay maingatan natin sa ating mga puso at kaisipan nang tayo po ay mayroong gabay sa ating mga paggawa. Kung sakaling sa mga talata po na binasa natin ngayong gabi ay meron kayong mga hindi lubos na naunawaan, huwag ko kayong mag-atubili. Tumawag lamang sa palatuntunang Itanong Mo kay Soriano at sa palatuntunang Ang Dating Daan. Sa pangunguna po ni Brother Eli Soriano, ang inyong mga katanungan at ang mga bagay na ibig ninyong magkaroon ng higit na kaliwanagan sa mga talata ng banal na kasulatan ay mabibigyang tugon. At yan po ay ginagawa sa pangunguna ni Brother Eli Soriano. Kaya po, naanyayahan namin kayo sa anumang mga katanungang maaari pong o maaaring itawag ninyo at maaaring gusto ninyong maliwanagan sa inyong mga buhay. At huwag ko kayong mawawala. Bukas, nag-aanyaya kami. Sana'y nandyan pa rin kayo. At sana ay pamalita po ninyo dito po sa UN Television tuwing alas 8 ng gabi. Mayroon po tayong ginagawang pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Dahil lagi nating tatandaan, mapalad ang bumabasa.